May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan, live tayo mga kabunyog, mga kababayan. Kuleg Soliman ang malupit sa katotohanan, ano? Maikling reaksyon lang mga kabunyog, ano? Pagkatapos pong masipa itong mag-amang Digonyo, itong si Inday Lustay at itong si Canor Digonyo sa National Security Council, nagngangawa po itong si Panelo. Ngayon, itong si Panelo, ang sinasabi, pinupolitika daw sila, di ba? Ngayon, tayo naman, talagang alam naman natin na talagang boljaka na, ha? Hanggang huling hininga ang Marcos Duterte. Ngayon, ang isa sa aspeto po, dito sa pagsipa sa mga Duterte sa National Security Council, ito pong si Duterte, ngayon, lumalabas na talagang wala na po siyang kamandag sa mga militar. Wala na po ang angas. Wala na po ang tikas at kamandag ni Canor Duterte. Napaubuwa ko, no? So, bakit po natin nasabi? Dahil nagbigay po ng statement ng pahayag ang Armed Forces of the Philippines na ang kanilang loyalty ay sa Constitution. Ang kanilang loyalty ay sa chain of command at sa saligang batas ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang gusto kasi ng mga Duterte, kahit noon pa, sa totoo lang po, itong mga Duterte, lalo tong si Tandang Canor Digonyo, ay hinihikayat po ang militar na ikudita na si Marcos Jr., no? Ikudita, sipain sa Malacanang, itong si Marcos Jr. Yan naman po ang kanilang play noon pa, no? Bagamat hindi nga yan kinakagat ng mga military. Dahil siyempre, kahit pa paano, itong mga military, sinasabi talaga nila, sila yung mga profesional na alagad ng bayan, di ba? Ngayon, sa pagsipa po kay Duterte, sa National Security Council, kasama po si Inday Takaw, si Sara Duterte, isang napakalaking sampal po talaga sa kanila. Kumbaga, ang ginagawa po ni Marcos Jr. dito, ng Malacanang, ay killing me softly. No? Sabi ko nga po binubugbog ng may lambing. Paano ba yon, ano? Dinudurog ka ng may konting palambing. Ha? Iba talaga maglambing si Bongbong Marcos, ano? Ha? Simpleng mabait pero mabait nga ba pero rock, di ba? Ano ibig sabihin? Nang bubugbog na medyo may lambing. Ayun nga. Isang malaking sampal po itong pagkakasipa ng mag-amang Duterte sa National Security Council. Dahil unang-una po mga kabunyog, sensitibo po ang pinag-uusapan dyan sa National Security Council. Mga issue yan, mga concern sa ating pambansang seguridad, kagaya po ng ating mga foreign policy, especially po sa yung polisiya natin sa China, kung saan napaka-lantad naman ang mag-amang Duterte ay tuta ng China, di ba? Puppet ng China. So, dapat lang talagang sipain sila. Ngayon, dito talaga, syempre, ang gusto ng mga Duterte, gusto ni Canor, tawag dito, galitin ang mga militar, especially ang mga general, para magalit sa Malacanang, magalit sa administrasyon ni Marcos. Pero time and again, napapahiya. Napapahiya ang mga Duterte dahil nananatili at least yung militar na profesional. Di ba? Hindi naman sila yung sasawsaw sa politika. Kundi gagawin nila kung ano yung nakasaad po sa ating konstitusyon. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? No? Di ba? Rolando, good evening po. Oseli Antonio, magandang gabi po. Sir Kulek, salamat ha. Medyo late ang ating vlog. Ayun nga po, may ikling comment ko lang to, no? Mga kabunyog, di ba? Tama lang na si Bakin, sabi ni Ken
ni Ken Rui. Oo. Sinibak na nga sa National Security Council dahil dalawang bagay po yan eh. Kaya sinibak ang mga Duterte at si Sara Duterte. Una po, sa issue po ng China, delikado po na ang mga Duterte ay nakaupo dyan dahil sila ay maka-China. Sila ay tuta ng China. Eh. Alam naman natin ang ginagawa ng China sa atin. Binabastos tayo. Inaagaw ang ating teritoryo. Talagang bastos po itong China na to. Diyan po sa West Philippines Sea. Napakatingkad na issue po niyan. Eh siyempre, kung may tuta ng China dyan, hindi maganda dahil National Security Council nga yan. Pag nagmi-meeting, na pinag-uusapan dyan yung mga strategy, yung mga diplomatic strategy na kailangan gawin ng ating bansa. Hindi diplomatic and military strategy, no? At marami pang iba. Bukod dyan, talagang itinuturing po si Sara Duterte na national security threat dahil nga ito'y nagbanta po sa buhay ng Pangulo, sa buhay po ng First Lady at ng Speaker of the House, no? Binantaan po niya na sabi niya may kinausap siyang killer. Napapatay po kay Marcos Jr., kay Lisa Araneta, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Maliwanag po yan. So, itinuturing po si Sara Duterte na security threat. At syempre, sa marami pang pahayag ni Sara Duterte, no? At ito nga si Rodrigo Duterte, lantad naman na sinasabi, yung mga nakaraan niyang mga tungayaw ni Rodrigo Digonio, na talagang nagaano po siya, nag-i-steer po siya ng military, no? Nung, ang tawag dito, yung mga military ay umaksyon na laban po sa administrasyon ni Marcos. Di ba? Ganun po yun. In a way, nagtatawag po ng kudita. O ano pang masasabi nyo dyan, di ba? So, sila mismong mag-ama ay national security threat. So, dapat lang talaga, wala sila dyan sa National Security Council. At sinasabi nga natin, kahit sinasabi ni Panelo na pinopolitika lang si Sara Duterte, si Rodrigo Duterte, ano bang ginagawa nila sa administrasyon ni Marcos? Di ba ganun din? Tayo naman kasi sinasabi natin kung ang dahilan ni Marcos ay politika, kanila yung politika Pero sa atin nga, sang-ayon naman talaga tayo na dapat ang mga Duterte ay wala na dyan sa National Security Council. At syempre, para hindi naman masabing si Sara Duterte lang at si Rodrigo Duterte lang talaga yung sinipa, inalis na rin po yung mga dating Pangulo. Kagaya po ni Gloria Arroyo at ni Erap Estrada, di ba? Tinanggal na rin sila sa National Security Council. So bottom line dito, makikita po natin, hindi po na tinag ang militar. Kumbaga ang militar nagpaka-professional, nagbigay po ng statement na sila ay mananatiling loyal sa chain of command at sa konstitusyon ng Pilipinas na siyang dapat dahil trabaho naman yan ng ating Armed Forces of the Philippines. So lumalabas, si Canor ay nabokya na naman. Nabokya na naman si Rodrigo Duterte. Hindi na po siya pinapansin ng ating mga militar at wala na ang kamandag ni Tandang Canor na dati ay akala nila sila pa rin ang siga at sanggano ng Pilipinas. Pero hindi na po. Wala na ang kamandag ng sanggano na si Rodrigo Duterte. No, Joel Colliantes, thumbs up. Salamat Nesty Boy Padilla, good evening Sir Kulix, watching from tagasang ka ba Nesty Boy? Yan. Salamat. Watching from Caloocan City. San ba? Anong barangay kayo sa Caloocan, Nesty Boy Padilla? No? Cyril Villarreal. Yan ba. So Raul Silada, good evening Sir Kulex. Salamat. Ngayon, magkita-kita po tayo dahil dyan, nananawagan ng bunyog. Tuloy na po, January 18, Sabado, 1:00 ng hapon, magkita-kita po tayo sa EDSA People Power Monument. Suportahan po natin ang panawagan, impeach Sara Duterte. Sipain sa pwesto si Inday Takaw, si Inday Lustay. January 18, 1:00 ng hapon sa EDSA PPM. Magkita-kita po tayo mga kabunyog. Walang bayad diyan, voluntaryo, pagmamahal sa bayan, di ba? Kita-kita po tayo sa January 18,
Ramon is ano? Ramon Isoil ba to? Sorry, Isoli. Oo. Sir Kulex, tama lang ang ano, pasensya na po. Oh. Tama lang ang mga Duterte maalis sa NSC bukod sa pagbabanta sa buhay ni Marcos ay mga traidor sa bayan sa pagiging puppet ng China. Eksakto, isa yan sa talagang dahilan na hindi talaga sila pwede sa National Security Council dahil sila ay traidor sa bayan at sila ay talagang tuta ng China. Napakaliwanag po niyan, di ba? Watching from Taguig, Leti Yambao. Sa po kayo sa Taguig ha, Kabunyog, Leti Yambao. Maraming salamat sa inyong mga komento. Robert Dino Hamon. Good evening po, watching from Sorsogon City. Sally Antonio, Sir Kulek, sana makita ko kayo makita ko kayo ng malapitan sa 18. Oo naman, nandun ako sa stage. Ma'am Sally Antonio, tayo po ang mag-MC dyan no? Tayo po ang magpapadaloy ng programa sa 18. So makikita nyo ako, Ma'am Sally Antonio, dun sa stage. Lapit lang kayo sa akin, Medyo mas pogi daw ako sa personal O, di ba, Ma'am Sally Antonio? Kita-kita po tayo, ha? Condrado Tamaneng, watching from Tuaw, Cagayan. Cagayan Valley, may taga Tuaw, Cagayan tayo dito, no? Salamat, ha? Kita-kita. Aten kami sa January 18, Sir Kulex. Kita-kita tayo, ha? Kabunyog, Condrado Tamaneng, dyan sa Tuaw, Cagayan. Anong barangay kayo dyan sa Tuaw, Cagayan? Marami tayong kaibigan dyan, di ba? Sa Tuaw, Cagayan, papuntang Piat, tama ba yon? Sir Jimmy De Vera, good evening po. Good evening, Secgen Kulex Soliman. Salamat, Sir Jimmy De Vera, as always, Daryl Hispano, good evening, Bunyog from Masbate City. Sabi ni Daryl Hispano, tama na sa mga kurakot, sabi ni Leti Yambao. Salamat po, So, yan po. So, yun nga, wala nang kamandag ang mga Duterte talaga sa military. Kahit magnangawa si Panelo, ay wala na siyang magagawa. Kumbaga, hindi na po makakakuha ng impormasyon pa si Sara Duterte at maging si Rodrigo Duterte sa gobyerno tungkol sa mga national security issues kasi sinipa na po sila sa National Security Council, which is tama talaga yon. Saan tayo? Sa Metro Manila sa January 18, Alexander A. Dinola. Sa po tayo? EDSA PPM. Diyan po sa may EDSA PPM. Kung galing po kayo ng bandang Cubao bago mag-Ortigas. EDSA PPM po, EDSA People Power Monument, no? So, doon po tayo, Ralph G. Senrock. Set Rock, di ba? Cortez yan, di ba? Baka naman may pinagkasunduan na sila Digong sa China kaya lumawak sumasakop ng China sa ating karagatan. Yes, binuking na nga ng China na si Duterte ay talaga nakipag-usap sa kanila at obvious naman po yan na talagang si Duterte ay tuta ng China. Hindi naman po nila kinakailayan, di ba? Ate Ode Garcia may libre. Meron po tayong mga transportation. Abangan lang natin Ate Ote Garcia, Mga kabunyog na pupunta, magsasama-sama, I-organize po natin yan, So, yun po, Corazon. So, sa Arnel Season Jr., nanonood, yan, Jappy Arante Peñalosa from Quiyot, Cebu City. Salamat. Condrado Tamaneng, Barangay Alabyao, malapit sa Piat, Cagayan. Oo nga, sa Alabyao may mga kaibigan tayo dyan, sa may Tuaw, Cagayan. Corazon, Borja Caceres. Hambog na lang natitira kay Mang Kanor. Oo nga hambog na lang po talaga natitira dyan, So hanggang dyan na lang ang ating vlog, mga kabunyog. Evan Solyesa Otto. Dapat isa sa isigaw sa rally na patalsikin ang mga taga Davao na COMELEC commissioner, sabi ni Evan Solyesa Otto, di ba? Albert De Leon, Paete, Laguna, Bunyog. Salamat Albert De Leon, kita-kita sa January 18, may taga Paete, Laguna. So, sino pa ba si Roy? Bernardo Menjola
Good evening, Kabunyog, pagkakaisa. Kulek Soliwan watching in Barangay Commonwealth, Quezon City. Salamat, Bernardo. Si Papi Kopi, nandyan na. Salamat, no? Yan, mga, ano na. Sir Jimmy De Vera, sa EDSA People Power Monument. Kita-kita tayo. January 18, alauna ng hapon. Salamat, Sir Jimmy De Vera. Roy Villaluz Baluntong, watching from Dumaguete City. O, salamat, Kabunyog Roy Villaluz Baluntong. Jesse Basas Esmer, no? Salamat. Idol Kulex, ubos na ang kamandag ng mga Duterte, mafia. Wala na silang naluko. Sila na lang naglulukuhan. Oo, wala na pong kamandag ang mga Duterte sa militar dahil hindi na sila pinapansin ng mga military, di ba? Alberto Taroy, good evening, Sir Kulex from Project 8, Quezon City. Salamat, Albert Taroy, ha? Basta kita-kita tayo, January 18, alauna ng hapon, EDSA PPM po tayo. Watching from Romblon, Dwight Martinez. Salamat, Dwight Martinez. May mga kabunyog tayo dyan sa Romblon, ano? So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Maikling reaction lang yan. Ano mang gawin ng mga Duterte, talagang sila, sila ang gumagawa ng sarili nilang libingan. Kumbagay, talagang magiging na sila, no? Isa na lang silang bahagi ng madilim na kasaysayan ng politika sa Pilipinas. At talagang sinasabi nga natin, dapat ang mga Duterte hindi na makabalik sa kapangyarihan. Ano? So, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.